Magandang araw po mga kaagrisikap. Shout out po sa inyong lahat na mga subscribers ko o sa mga tagapanood ng mga videos ko. And please comment lang po below kung taga saan po kayo para malaman ko kung saan na ba nakarating itong mga videos ko. Salamat po sa inyong lahat mga kaagrisikap. Magtulungan lang po tayo para sa kasaganahan ng ating ani, para lalawak pa po ang ating kaalaman sa pag-aalaga ng ating mga palay. Okay, patuloy na po tayo mga kaagrisikap. Mag-apply naman ako ngayon ng abono. Third application, isang sako ng 17017 at isang sako ng high yield. Haluin muna nating mabuti para pantay ang epekto. 34 days after transplanting na po ang palay ko ngayon. Malapit na po itong maglilihi, kaya abunuhan ko po ito ngayon. Naisprihan ko po ito kaninang umaga ng FEE. Matangkad na ang palay ko mga kaagrisikap. Halos taga-baywang na. Love 777 hybrid rice. Malinis ang dahon. May paisa-isa lang na leaf folder. Kaya isprihan ko ito sa susunod na araw ng stampede para tipok na lahat ng leaf folder. Matangkad pala ang Love 777 pero okay lang kasi malalaki naman ang mga puno. At matigas ang puno kasi ginamitan ko po ito ng fish amino acid, isang uri ng organic na foliar. Hindi pala malakas gumipi ang Love 77 kasi itong unang kahon na inabunuhan ko halos isang tuldos lang ang pagtatanim nito. Hindi marami ang gipi o suhi pero okay lang, katamtaman lang ang tillers. Sa next na kahon ay 2 to 3 tillers o tuldos na ang pagtatanim. Maraming tillers na, kaya tingin ko mas maganda ang 2 to 3 tuldos o puno bawat tanim. Maraming tillers o suhi. Ganito po mga kaagrisikap, hindi sobrang dami, katamtaman lang din. Kasi naobserbahan ko dati na maraming suhi o tillers, hindi naman productive lahat na puno. Dapat katamtaman lang para malulusog lahat ng butil ng uhay ng palay. Hanggang dito na lang muna mga kaagrisikap. Hanggang sa muli. Bye bye.